Welcome po ulit mga kasabong sa bagong episode natin ngayon. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang selection based on body conformation and body weight in relation. Ito po yung pagpili ng ating mga manok panlaban base sa hugis o tabas ng katawan at sa kanilang tamang timbang. At para naman po sa trivial information sa araw na ito, ay pag-usapan naman natin ang mga paraan para mabilis na mapabuka ang katawan ng ating mga manok panabong. Sa mahigit 40 years ko na po na pagsasabong at pag-aalaga ng mga manok panabong, inayos ko po sanang ibahagi sa inyo ang isang paraan sa pagpili ng mga inyong panlaban base sa hugis ng katawan at kanilang timbang. Ito po yung base sa aking sariling karanasan lamang. At syempre po, kung tayo mamimili ng ating mga panlaban, lalo na po kung isasali natin sa malalaking mga derbies, dapat po ay siguruhin natin na ang gagamitin natin ay mga quality stags at cocks. Kung kayo po ay hiyak at nagugustuhan ng mga bilugan at maikling katawan ng mga manok, dahil ang mga ito ay mabilis kumilos, mabilis pumihit at magpakawala ng palo, ay mas maganda po kung sila ay medyo malaking bulas at matimbang. Medium to high station at 2 kilograms pataas ang kanilang bagay na timbang. Sa pamamaraan ito, hindi madadaig ng kanilang mabilis na pagkilos ang kanilang magaan na timbang. Dahilan upang sila ay mawala sa tamang pwesto habang pumapalo o di kaya lumagpas sa kanilang target dahil sa bilis ng kanilang pagkilos at gaang ng kanilang katawan. Ang mga bilugan at maikling katawan ng mga manok, bagamat mabilis ay mas magaan din ang palo kaysa sa mga manok na mahaba ang katawan. Kaya mas makabubuti na sila ay malaking bulas at may kabigatan para mas dumiin at bumigat ang kanilang palo at patama. Sa kabilang banda, kung ang napipisil nyo naman ay mabalikat at mahabang katawan ng mga manok, dahil ito'y mapwesa at madiin mamalo at mahusay din pumeso ng palo, sila naman ay may kabagalan kumilos at maging sa pagpihit. Kadalasan na napapagtatluhan sila ng mga palo ng mga bilugan at maikli ang katawan. Mas maganda po ang ikikilos at maaaring resulta ng laban kung ang mabalikat at mahabang katawan ng mga manok ay titimbang lamang ng 1.8 to 2 kilograms at medium station lamang. Sa ganito pong sukat at gaan ng timbang, ang mga mababalikat at mahabang katawan ng manok ay mas makakakilos at makakapihit na mas mabilis. Malaking tulong ang kaalamang ito sa inyo mga kasabong, lalo na po kung lumalaban kayo sa mga hakpait ulutan o maging yung derby ulutan. Bagamat ang sabong po ay nangangailangan din ng konting swerte, bukod sa magaling na manok at mahusay na pag-aalaga, malaking tulong din ang pagkilatis at pagpili ng inyong mga sasabugin at maging ang inyong makakalaban. Ngayon naman po, para sa ating trivial information, ay pag-usapan naman natin ang isang magandang paraan paano mapabuka ng mabilis ang katawan ng ating mga panlaban. Ang pagpabuka po ng katawan ng mga manok panabong ay usually ginagawa natin sa pre-conditioning stage. Ito po yung kadalasan tumatagal ng 1 month bago pumasok sa conditioning stage. So nandyan po yung exercises na ginagawa tulad po ng mga pag-court sa umaga, paglipat sa scratch pen, at galing sa scratch pen, paglipat sa fly pens, pagtapos naman sa fly pens, sa running pens, at maging sa gabi po ay nilalabas natin sila para mag-training sa nighttime training natin sa rueda. At tulad po ng nabanggit ko dati sa pre-conditioning episode natin, para po bubuka ng gusto ang katawan ng ating mga manok, dapat sila dumaan sa tamang pagpurga o yung tanggal ng mga bulate, paligo laban sa mga hanip at kuto, at kasama na rin po yung bacterial flushing para masigurong wala masyadong infeksyon na nangyayari sa katawan ng manok at magkakasakit sila habang sila kinukondisyon. At pagdating naman po sa nutrisyon o sa kanilang pagkain, dito po yung nagdadagdag tayo ng mga pagkain na mataas ang protina para magkaroon ng muscle build-up at bumuka ang kanilang mga katawan. Bukod po sa regular daily grain and pellet ration nila, ay nagbibigay po ko ng high protein dog food. Ito po yung nag-range ng 18 to 22% crude protein. Ito po yung binibigay ko sa mga manok pagkatapos ng training exercises nila sa gabi at nakapagpahinga na ng mga 30 minutes. Ang ginagamit ko pong dog food ay yung pang-puppy o yung pang-tuta dahil mas maliliit po ang butil nito. At nagbibigay po ako ng 10 to 15 o 10 hanggang 15 piraso kada manok. At hayaan natin silang kainin ito ng normal. At kung hindi nila ito kakainin ng normal, mas mabuting isubo po natin. Ang tawag po dito ay force feeding. So isusubo natin ito sa kanila at bago sila ipasok sa kulungan pagkatapos ng training sa gabi. Gagawin po natin ang pagbibigay ng dog food sa kabuoang stage ng preconditioning. At mapapansin nyo na mabilis na bubuka ang kanilang katawan. At kapag naman na pagpasok ng conditioning, maaari na natin itigil ang pagbigay ng dog food. Kung sakali pong hindi nila kainin ng normal yung dog food, hindi po natin pwede isubo ito ng sabay-sabay. Dapat po 1 hanggang 2 piraso lang at lagi pong sasabayan ng hagod mula sa lalamunan
pababa sa butsi. Tandaan niyo po na huwag niyo po itong susubo ng sabay-sabay. Kasabay po sa pagbigay ng dog food, ay gagamit po tayo ng L-carnitine supplement. Ito po itutulong na mag-stimulate ng muscle build-up habang nagpapabuka tayo ng katawan. Ang nakasanayan po namin ginagawa sa farm na nagbibigay naman ng magandang resulta ay nag-i-inject po kami ng 0.25 ml o 1/4 cc ng Bully Boy na binibigay namin weekly o kada linggo sa loob po ng isang buwan ng preconditioning stage. Inuulit ko po mga kasabong na lahat ng binabanggit ko dito at na ituturo sa inyo ay base sa aking sariling karanasan. At sinasabi ko rin po sa inyo na napakalaking bagay ang papel ng handler dito at siyang nakakaalam sa tamang hipo ng mga manok bago ito dumating sa tamang punto at pagdala sa preconditioning, papunta sa conditioning, hanggang sa keeping, hanggang sa actual na laban. Maraming salamat po ulit mga kasabong sa pagpanood ng episode natin ngayon. At huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe dito po sa AG Game Fowl TV. At yung pong gusto magtanong, doon po kayo sa AG Game Fowl Facebook.